Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na kay BP Sara. Atay nga, may mga sabi-sabi nga dyan sa gilid-gilid na baka daw, baka matulad kay BP Sara ang nangyari kay Donald Trump. Naku po. Kayo ba, papayag ba kayo nun, mga LDS? Papayag ba kayo na ganun nang mangyari? Sana wag naman, no? Kasi kung isipin nyo kasi, anong purpose na bakit mo tatanggalan ng security guard ang isang vice presidente? No? Ay kung yung mga artista nga, isang damakmak ang bodyguard, presidente pa kaya? Vice presidente pa kaya? So ito, may papanoorin tayong video dito na kung saan ay, ayun na nga, talagang puspusan po ang pag-ano kay BP Sara. So ito po, panoorin natin to. Isa nga sa mga tumutuligsa sa CPP-NPA ng mga terorista ay si Vice President Sara Duterte. At dahil dito, sinabi ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na huwag daw ikumpara ang security details ni VP Sara kay dating VP Leni Robredo dahil malayo daw ang pinagkaiba ng dalawang vice-presidente. Si Angel Pastor sa report. Magkaiba kung ihahambing ang seguridad ngayon ni Vice President Sara Duterte sa panahon noon ni dating Vice President Leni Robredo. Yan ang komento ni Attorney Harry Roque matapos na ikinukumpara ng iilan na mas marami daw ang security ni VP Sara kaysa kay Leni. Sabi ni Roque, wala naman daw kasing malaking banta sa seguridad noon ni Robredo. Siyasatin rin daw muna kung ano ang pinagkaiba sa usapin sa seguridad ng dalawang vice-presidente. Sabi nila, well, panahon ni Leni, hindi ganyan karami ang security niya. Natural. Ano bang ginawa niya? Wala naman. Palamuti lang naman siya noon sa gabinete. Boom! Kagaya ng sinabi ko kahapon, di ba? Katulad nung interview dun sa attorney na si Balakubak. Ewan ko, sinong pangalan niyo in-interview ng TV5? O di ba? Tugma yung sinabi ko kahapon na bakit nyo ikukumpara yung kay Leni Robredo at kay BP Sara? Ano bang ginawa ni Leni Robredo dito sa Pilipinas? Ang mga Duterte kasi ang talagang hinambalos nila at marami talagang nahirapan ng mga big time, mga malalaking sindikato dito sa Pilipinas. No, kaya nga sinasabi namin wala namang ginawang bakit kung halimbawa si Leni ang gumawa nun na mga big time drug lord, big time mga malalaking sindikato ang binangga ni Leni noon, siguro baka mas mahigit pa yung security dyan ni Leni Robredo kaysa kay BP Sara. So dito tama tong sinasabi ni Attorney Harry Roque. So tuloy. Dahil binigyan nga siya ng cabinet post si Presidente. So, asan manggagaling ang banta? Alam naman natin na noong panahon na ni BP Leni, meron ng alyansa rin, no? Doon sa mga makaliwang mga grupo. So, saan manggagaling ang banta? Hindi gaya ni Inday Sara na talagang siya ay naging co-chair ng NTF-ELCAC. Katulad dito sinabi ni Pops TV, di kailangan ni Leni ang security friend nila ang NPA. Siraulo ka din no? Pagka siraulo ka din, Pops no? Hindi, totoo naman, no? Halos lahat ng mga partido dyan, mga NPA. Di ba? O katulad nila Franz Castro, yung mga makubayang block dyan, di ba? Na talagang tumitilig sa CPP-NPA ng mga terorista, no? At tinutulan pa nga ang usaping kapayapaan dahil hindi dapat nakipag-usap sa mga terorista. Bukod pa dyan ay malaking banta rin daw sa buhay ni VP Sara ang mga naging kalaban ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na ang mga drone. Walang pinagkaiba sa sinabi ko kahapon. Di kasi ito kaya nga sinabi ko kahapon na kung hindi nagantihan ng tatay, pwedeng gantihan ng anak.
Pero wag naman sanang mangyari 'yon. Kaya nga itong pagtanggal ng mga protekta sa ating Vice Presidente, malaking kagaguhan po ito, malaking kabaliwan. Malaking malaking kawalang respeto. Oo, kasi isang vice presidente yan, hindi naman basta-basta naging vice presidente si VP Sara, 'di ba? At alam naman din natin na kung babalikan natin yung panahon ni PRRD na marami talagang pinahirapan ng mga sindikato etong si Digong nung panahon na siya ay naging presidente. Kaya talagang kung sasabihin nyo na bakit sila hindi konti lang, bakit si Sara ang dami, tangina, mag-isip-isip nga kayo. Kakasupport nyo kay Lenny, yan, nagiging lugaw mga utak nyo. Brother Lino, shoutout. Mamaya na ulit mong shoutout. Lista. May ganyan bang kalaban ang mga ama ni BP sa Lenny? Wala naman. Retiradong judge yung kanyang ama. Samantalang itong ama ni BP Sara ay dating presidente na maraming tuniligsa, lalong-lalo na yung mga drug lords. Tama. So ang banta, hindi lang nanggagaling sa CPP-NPA, nanggagaling din sa mga drug lords. Masasabi ba yan ni BP Lenny? Hindi. Sabi pa niya huwag masamain kung madami man ang security ni VP Sara dahil kung kinakailangan daw na protektahan ang seguridad ng presidente, nararapat lang na protektahan din ang buhay ng vice presidente. Yung kung tingin yung napakadami naman ng security detail ni BP, tanungin natin ilan ba ang PSG? Ikumpara natin. Ang alam ko isang buong compound dyan sa Malacanang nakalaan para sa PSG. Wala pong ganyang compound ang nakalaan sa BP. So, ito pa pala may dudugtong ako. No, may dudugtong ako kasi may mga napanood ako mga tansuan diyan. Sabi grabe naman akala ba daw nila matapang ang mga Duterte? Bakit daw natatakot? Tsaka yung about dun sa security, sa ilan yun? 400 ba yun? 300? Sobrang dami naman daw yun. Sabi ko, ay bobo talaga. Nagpapalit-palitan yun mga tanga. Oo, kada iba-iba yun. Iba-iba yung kasama ni BP Sara, si Raulo lang. Hindi yun lahat, hindi lahat yun kasama dun sa, halimbawa, may pupuntahan si BP Sara. Halimbawa, may migay ng ayuda. O, iba yung kasama niya, iba na naman sa susunod na araw, mga tanga. Yan ang hirap sa inyo eh. Kaka-luk-luk nyo, yan. Ang iiba na yung timpla ng utak nyo. Sabi akala ko ba matapang ang mga Duterte? Bakit ngayon umiiyak na walan lang ng security guard? E di kayo gusto nyo, kayo sa kalagayan ni BP Sara, Ber. Tanginan to mga bobo na to, yan nasosobrahan na sa kakalolo. Nagiging lugaw yung utak nyo. Maging naman po tayo, maging kritikal. Tayo usigin po natin ang basehan sa mga comparison at doon pa lang sa katotohanan na talagang tinayan ni BP Sara ang buhay niya laban dito sa mga teroristang CPP-NPA at tinayan ang buhay ng kanyang ama, ang buhay rin niya laban dito sa mga drug lords at drug cartel. Iba po talaga ang pangangailangan seguridad ng ating BP Sara. Sa huli muling binigyang diin ni Roque na kung sakaling may mangyari man kay VP Sara ay walang ibang mananagot dito kundi ang hepe ngayon ng pambansang pulisya. Yan, tama yan. Yan talaga ang mga daang dapat mangyari dyan. Kapag kung sakali man pero wag naman sanang mangyari. Kung sakali man na may mangyaring masama kay VP Sara, ang dapat managot dyan, itong si Chief, pangalan itong hayop na to? Ano ba tawag dito? General Marbil. Oo, ito dapat yung mananagot dyan. Yan, siya dapat ang managot. Kung sakali man, pero hindi naman natin yun. Sana naman po maiiwas pa rin sa kapahamakan ng ating Vice Presidente. No, si BBM, yun hindi tinatablan ng bala yun. No, yan talaga pinaka-agree ako diyan sa sinabi niya na dapat ang mananagot diyan etong si Marbil kasi siya yung nagutos Siya yung nagutos na tanggalan ng security si BP Sara. Kaya okay sa akin yun. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News. Diba? Ganyan kalulupit yung mga hinayupak na yan.
Grabe, no? Talagang hindi talaga niya talagang gustong-gusto talaga nilang gustong-gusto talaga nilang anuin talaga si BP Sara. Ito pa, may isa pa tayong video. Ito, panoorin natin tong isang video na to. Okay, bakit nandiyan ka na? Ito. BP Sara, pinalibutan na ng mga security. Pinalibutan o kinalimutan? Ano ba to? Pinalibutan na ng mga security. Nakakaiyak na suporta ng tribo kay Inday at Duterte family. So, panoorin natin ito. Mukhang maganda to. Nabawasan nga ng security personnel si Vice President Sara. Akala nga daw ni Bangag magtatagumpay ito sa mga pinaplano kay VP Sara ang makaramdam ng takot at panghinaan si Inday. Pero dyan sila nagkakamali. Dahil ang 11 na tribo ng Davao City ay nag-alok ng seguridad para kay Vice President Sara. Nagpahayag nga ng kahandaan ang 11 na tribo ng Davao City na magbibigay ng seguridad kay Vice President Sara Duterte at sa buong pamilya ng Duterte. Mga mayor ba to? Nakan, Deputy Mayor ng tribong Maguindanaoan. Bawat tribo ay may 20 volunteers na dumaan sa security orientation. Ang 11 na tribo ng Davao ay kinabibilangan ng Ata, Maguindanaoan, Matigsalug, Tago Buklata, Maranao. Akala kasi talaga ni BBM, pag ginawa niya yung pag tinanggalan niya ng security itong si BP Sara, akala niya, yun na yung tawag dito, gusto niyang takutin yung mga Duterte, kaso hindi na mauso sa mga Duterte yun Gago! Gusto nilang asarin ng mga Duterte, pero hindi nila kayang gawin yan Hindi nila maasar yan, sanay yan sa ganyang bakbakan. Kaya kung ako sa inyo, yung mga anti-Duterte dyan, naku po, magsitahimik na lang kayo. Maghimunong ka na lang kayo sa inyong mga balay at magalo kayo doon. Gago! Kalak ng taytay itong mga to. Okay, tuloy. Obo Manufu, Bagobo Tagabawa, Tausug, Sama, Iranon at Kagan. Narito pa ang buong pahayag ni Deputy Mayor Jibril Nakan. An open letter to Vice President of the Philippines, VP Sara Z. Duterte. Subject: security support from the 6 Muslim tribes of Davao City. Dear Vice President Inday Sara Duterte, I am writing to you on behalf of the 6 Muslim tribes of Davao City, namely the Iragon, Kagan, Maguindanao, Maranao, Sama, and Tausug. Tsaka ito yung mga representa na gustong mag-security kay BP Sara, mga mga solid to guys. Mga buo mga loob nitong mga to. Gesture of solidarity and support, we have mobilized a dedicated group of volunteers to offer enhanced security services for you and the entire Duterte family. In total, we have assembled 120 volunteers with 20 representatives from each tribe. These volunteers have been thoroughly briefed and have completed an orientation to ensure they are well prepared for their roles. Their commitment reflects our deep respect and commitment to the safety and well-being of your esteemed office and family. The volunteers are ready and available to be at your disposal at any time. Should you require additional security measures, their readiness to serve stems from a place of unity and respect, as well as shared commitment to maintaining the safety of those who serve our country with distinction. We hope that this gesture will be seen as a meaningful contribution to your security arrangements, and we remain at your service for any further needs or instructions you may have. Jibril Nakan. O hindi ba mga kasweet, napakaraming gustong protektahan at bigyan ng proteksyon ang pamilyang Duterte. Ito kasing ating mga Muslim tribes sa Davao. Binigyan din naman kasi ng proteksyon doon ni Vice President Sara noong siya pa ang mayor ng Davao. Kaya't hindi na nakapagtataka ang pagtanaw na ito ng utang na loob ng ating mga Muslim tribe sa Davao City.
at lalong-lalo na sa mga Duterte. At sa pagkakadawit ng PNP at sa pagsasalita nitong spokesperson ng PNP, abay humihingi daw sila ng respeto. Huwag daw idamay ang PNP sa issue. Ha? Gago! Huwag idamay ang PNP? Bakit? Huwag daw idamay ang PNP. Kinakaharap ngayon ni VP Sara. Wow, respeto. Bakit? Nung kinuha ninyo ang mga pulis ng Mindanao, nagbigay ba kayo ng respeto kay VP Sara? Tama! Oh, yung mga pulis doon, kahit nga lang hindi na lang kay VP Sara kay Basti na lang sana Di ba? Anak ng teteng. Tapos ngayon, respeto hingin nyo. Mga ulol! Gago! Yan ba yung respetong sinasabi ninyo? Narito ang reaction ni I Am Shadwayne, panoorin natin. Sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo na internal itong pag-uusapan ng kanilang hanay bilang respeto sa pangalawang Pangulo. Again, out of respect po sa ating Vice President, sabi ko nga po, ang mismong ating Chief PNP ang nakiusap na nahayaan na lang po nating magtrabaho yung ating mga pulis. Alam mo guys, kung bakit ako napareact dito? Simple lang. Hindi na daw sila magbibigay ng kahit anong pahayag at pag-uusapan na lang daw eternally, okay? Bilang respeto kay VP Sara. Ngayon iisip nyo, yung ganyan. Tama. Pero nung kinuha nyo yung mga pulis, lalo-lalo na at pinili nyo pa yung mga taga Mindanao, naisip nyo bang respetuhin si VP Sara? Huwag daw idamay ang PNP sa pamumulitika. Sa totoo lang, parang ngayon lang nangyari, simulang nagkaisip ako, na ang PNP nadadamay sa usaping politika. Hindi taong bayan o si VP Sara ang nagdrag sa PNP, kundi ang PNP ang sumawsaw ng mga daliri sa usaping politika. Tama. Alam nyo, may point to, di ko alam kung sinong vlogger to, pero totoo yung sinasabi niya Kahit din ako kayo ba? Kayo mga banateros, may natatandaan ba kayo na ang PNP na nadamay sa usapang politik? Hindi, di ba? Ngayon lang talaga to kasi nga, yung PNP na mismo ang nakisawsaw. Nakikisawsaw sila sa politics issue ng Duterte at ng Marcos. So, tutusin nga, wala naman ang talagang ang labanan ho ngayon ay hindi na ho labanan ng Duterte at Marcos. Labanan na po ng Marcos at ng buong Pilipinas. Yun na ho talaga nangyayari ngayon. No? Naklanteting naman. Diyan ninyo, unang-una sa lahat, wala naman palang karapatan ang PNP na magtanggal ng mga security detail ni VP Sara kahit police. Kasi nagtanggal nun? The only agency na merong karapatan na gawin yan ay NAPOLCOM. NAPOLCOM ba kayo? Ngayon na nagsalita si VP Sara, hindi nyo kayang pasinungalingan yung sinabi niya. Hindi pa ako full na nagre-react dyan. I've been extremely busy for the last couple of days. Maraming salamat po, Ma'am Nancy. Bibigyan natin ng panahon yan. Might not be today but tomorrow. Let's see. Kung bakit kayo nasasama dito, hindi dahil sa mga pahayag ni VP Sara. Dahil kayo na rin mismo ang nagsimula niyan. Yung PNP chief nyo ngayon ang nagsimula ng lahat ng ito. Yung pagtanggal nyo ng mga nakadetail kay VP Sara na hindi man lang NAPOLCOM ang nag-order. Yung pagpapalabas ng video ni VP Sara na paalis sa NAIA na hindi nyo nga magawa kung sino man, sa pamilya Marcos. Pero sa mga Duterte, nagagawa nyo. Knowing that si VP Sara is the second highest official dito sa bansa. And yet, kayang-kaya niyong gawin yan. Kaya nga, ang pinakamalaking tanong dyan sino ba ang amo ni PNP Chief Marbil? Sino ang nag-utos sa kanya na tanggalan si VP Sara ng mga tao? Bakit hindi pinaimbestigahan? Speaking of amo ni Marbil, sino nga ba? Kasi kung sasabihin natin na si Risa Ontiveros, malabo. Gago! Pag sinabi naman natin si Chis Escudero, ang labo din. Pag sinabi natin si
Sino to? Si Cynthia Villar, ang labo din, di ba? Gago! Di ba? Ang labo din. So malamang, sino pa ba? Sino pa ba ang boss ni Marbil? Kanino siya sumusunod? Ang pangit lang sa ginagawa ni Marbil, hindi niya, ewan ko, kung naiisip niya lang, na binababoy na siya nung nag-uutos sa kanya, binababoy silang mga PNP. Dahil sa ginagawa nila ngayon, pababa na ng pababa ang tingin ng mga Pilipino sa ating mga kapulisan, lalong-lalo na yung ginagawa ng mga kapulisan doon sa KOJC compound. Lalong-lalo na yung ginagawa ng mga kapulisan doon sa Davao. 'Di ba? Pababa na ho ng pababa ang tingin at respeto ng mga Pilipino sa ating mga kapulisan dahil sa nangyayaring to. 'Di ba? Oh, si Abalos daw, sabi ni Banateros Epi, Abalos, DILG Secretary, pwede rin. Hindi natin alam, mamaya makasuhan tayo diyan. Gago! Ano daw, nangaaway ka na naman. Hoy, hindi ako nangaaway dito. DILG Secretary yan. Ngayon, ang tanong dyan, kung halimbawa nga na si DILG Abalos ang nag-uutos kay Marbil, sino naman ang nag-uutos kay DILG Secretary Abalos? Gago! Siyempre, hindi naman gagalaw yan. Hindi naman gagalaw yan kung ano ba naman kayo, di ba? Siyempre, may nag-utos lang din kay Abalos. Gago! Ngayon, ang tanong, sino yun? Gago! Letter A, Ma'am Sitars. And letter B, Tamba. And letter C, Baby M. Gago! Or letter D, none of the above. Mali na naman nata ako. Gago! Mali na naman nata ako sa nano. Paano natin Harot? Anong tamang bigkas nun? Jay, bakit kayo umuwi? Kada yawan na dito sa Davao. Ano yung kada yawan? Pengi po kami pengi kami pamasahe. Kung sinabi nyo na na wag mo na kayo umuwi, sagot ko pamasahin nyo. Di ba? Hindi na kami umuwi. All of the above. All of the above pala, none of the above na nun. Gago! None of the above na naman yung sinabi ko, hype na yun. Gago! Kaya ngayon, wag niyong sisihin, Marbil, yung mga Pilipino na mababa ang tingin. Ako, hindi ko naman nilalahat pero pag nakakita ako ng pulis, lalo sa Davao, hindi ko nilalahat ang mga kapulisan sa Davao. Pero yung katulad ng mga nakita ko sa KOJC compound, tsaka yung parang hindi ako natatakot. Parang wala lang, parang baliwala na sila ngayon. Gago! No? Tangina, nung panahon ni PRRD, pinaganda ng mga Duterte, pinaganda ni Pangulong Duterte ang pangalan at seguridad ng mga pulis, mga kapulisan dito sa Pilipinas. Pinaganda na hindi masira ang kanilang mga pangalan. Tinasan ng sahod nila ng triple. Yung mga loloko-lokong mga pulis, pinagtatanggal. Diba? At para daw hindi makapanghawa or hindi gayahin ng ibang mga kapulisan. Pero ngayon, nung umupo na ang Administrasyong Marcos, nakakapagtaka lamang na anak ng teteng, parang wala na ulit sa hulog ang mga kapulisan natin. Gago! So although doon sa mga sumusunod, sa nakakataas, hindi, yun nga, kagaya na sinabi ko kapon, hindi natin masisisi yun. Kasi nga, sumusunod lang sila sa nakakataas sa kanila. Ang sisisihin natin dito ay yung nag-uutos. Walang iba kundi si Marbil. Sinabi naman dun sa interview ng KOJC, Marbil daw. Jarsky, shoutout. Diba? Huwag sana humantong sa kapwa Pinoy magpatayan pag di nila tinigil. Yun na nga Yun yung mahirap dyan. No? Kasi alam nyo, bandang huli may magano talaga dyan May
may tawag dito, may aaklas or may talagang may papalag dyan sa mga kapulisan natin. May mga pulis dyan na hindi na nila halos malunok yung mga pinapagawa sa kanila ngayon. Yan ang dapat iwasan ng gobyerno natin, na pulis sa kapwa pulis ang maglaban bandang huli. Dahil sa ginagawa nila. Kasi katulad lang yan, yung mga pulis na pinapabantay doon sa KOJC compound, halatado naman sa kanila eh. Halatado naman sa kanila na hindi sila proud sa ginagawa nila doon. Kasi biruin mo ang hirap-hirap ng training ng isang pulis, tapos isasalpak ka lang doon sa harapan ng isang grupo or isang tawag dito, isang relihiyon na wala namang ginagawa. Walang ginagawa yung mga tao doon. Doon ka ilalagay para bantayan mo yung grupo ng isang relihiyon na wala namang ginagawang masama. Nakaka-boring kaya yun. 'Di ba? At parang nakakababaw. Una-una, nandun kayo, nagbabantay. Para saan? Parang kaya kayo, una-una, kaya nagkaroon ng determinasyon yung mga tao na maging pulis. Kasi nga nasa isip nila, nasa puso nila na lahat krimen, mga masasamang tao ay aming papatinuin. Kaso paano nila magagawa yun kung itinatambak sila ng itinatambak doon sa KOJC compound? Gago! Kaya nga yung mga ginawang na magaganda ni Pangulong Duterte noon sa kapulisan natin, yun naman ngayon binababoy naman ng ating mga kapulisan. Binababoy dahil sa mismong leader nila. Hindi ko lang alam kung sino talaga yung pinaka-head, kung saan talaga nanggagaling yung pinaka-utos na kung bakit nagiging ganyan yung mga kapulisan natin. Hindi natin alam talaga. Ewan ko kay Marbil kung may sapat pa ba siyang pag-iisip. Gago! Kasi biruin mo, isa kang general tapos magpapa-under ka sa mga mataas, sabihin na natin na pa-retired na ata yan si Marbil eh. Tapos gumagawa pa ng kalokohan ngayon. Gago! Ang hirap ng ganyan. Yan ang mahirap sa nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. Nung panahon ni Duterte, talagang binago niya. Lahat talagang pinakita niya na karapat dapat respetuhin ng bawat Pilipino ang mga kapulisan dito sa Pilipinas, dahil tinanggal niya na yung mga salot na mga uniforme na gumagawa ng katarantaduhan sa batas natin at dito sa bansa natin. Sinala ni Tatay Digong yun. Sinala ni Digong yun. Sinala ni Duterte yun. Pero ano nangyari ngayon, no? 'Di ba? Wala na. Wala kang makikita halos nga ngayon viral sa mga social media, sa Facebook. May kita mo yung mga pulis, may mga tawag dito, may mga video minsan na ewan ko, 'di ba? Kung kayo napapanood nyo, ako kasi may napanood ako nung nakaraan na isang pulis lumapit sa nang harang ng isang delivery driver. Anong ginawa? Yung delivery driver naman, wala naman talagang violation. So, ang ginawa niya, hinuli niya. In-impound pa yung motor. 'Di ba? Nang wala namang violation na ginawa. Ganyan kalupit ang natin ngayon. Kaya nakakatakot na kasi alam nyo kung bakit nakakatakot na sa Pilipinas. Una-una, dumadami na ang mga sindikato. O tingnan nyo, sandamakmak ang mga posts ng mga kabataan na mga nawawala ngayon. Mamaya, kahapon kasi dati pe-flex ko yan, hindi ko na na-flex kahapon. Maraming mga kabataan nang nawawala. Paano naman kasi sa daanan hindi mo na alam kung safe ka. Paano bang naging hindi delikado? Sa daanan hindi ka na safe. Una-una, marami ng mga tarantado ulit. Marami ng mga halangang bituka.
Tapos pag magsusumbong ka sa pulis, ikaw pa magiging masama. Gago! Paano yung halangang bituka na makabangga mo mayaman, mapera? Wala na. Paano kasi magtatakbo ka sa pulis para tumulong? Yung pulis wala mang pakialam sa'yo. Gago! Wala nang tinatawag na prinsipyo. Ano na, parang praktikalan na kumbaga. Gago! Kaya nakakatakot na ngayon Tapos yung mga pulis, pag may napatay silang mga adik, sila pa yung makukulong. Gago! Sila pa yung mawawalan ng trabaho. Sila pa yung sila pa yung masama. So anong gagawin ng mga kapulisan din? Ang nakakaawa dito yung mga kapulisan ng mga bagong pa lang. Yung mga pa-retired dyan, jackpot pa sila Kasi pa-retired na sila. Yung mga baguhan mga pulis na sumusunod lamang sa order ng nakakataas sa kanila. Katulad nung mga pinuntahan namin nila Banat Bay, nila Boss Dada dun sa compound ng KOJC. May kita mo yung mga pulis, sobrang babata pa. Diba? Kaya wala na talaga. Ewan ko kung ano na nangyari sa Pilipinas. Magpunta na lang tayo ng Mars. Sinisira, hindi sa totoo lang sinisira ang image ng kapulisan ngayon sa panahon natin sinisira nila. Kung sino man yung nag-uutos ng mga order na yan about sa KOJC, about sa mga Duterte, naku po, sinisira nyo lamang ang mismong pangalan or mismong respeto ng mga tao para sa mga kapulisan. Kaya ako sa inyo, tigil-tigilan nyo na yan. No? Okay,